And another message for you, this is about regeneration is pagbabago, transformation, guys. So, kung mapapansin nyo, di ba, ito'y puno, no? Puno yan, pero kung mapapansin nyo, wala na yung mga dahon, di ba? Nalagas na, kumbaga. And kapag ka nalalagas, nagkakaroon na, of course, ng space para tumubo, no, yung mga panibagong dahon, panibagong bunga ng puno na to. So, sa buhay natin, guys, we have to learn to let go of the old, no, para magkaroon ng space sa bagong opportunity. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is messages from the universe. Mga Kapixie, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo para ngayong February to March, guys. So, pwedeng mag-resonate lahat, pwedeng iba lang yung mag-resonate, guys. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo, take that message. Unahin natin tong deck na to, mga Kapixie. We have a leg up, guys. Ibig sabihin nito, may mga taong tutulong sa inyo or may mga taong handang tumulong sa inyo, mga Kapixie. And itong mga tulong na to is galing din ito kay universe, guys. Especially if you're always praying, if you're always affirming, kung talagang nandun ka sa stage na kailangan mo ng tulong from other people, talagang si universe yung magbibigay sa inyo or magkakaloob sa inyo. So, sa mga Kapixie natin, this will resonate, guys, with those na talagang nangangailangan ng tulong, mga Kapixie. So, again, just keep on praying and affirming, guys, and a little help will come from the universe para sa inyo, guys. So, i-mind nyo na yan sa comment section, mga Kapixie. Another message, Capricorn, all that glitters. Ibig sabihin nito, guys, no, maging mapanuri kayo sa mga tao sa paligid nyo, sa mga sitwasyon sa paligid nyo, guys, kasi hindi lahat ng ginto o hindi lahat ng kumikinang ay ginto, okay? Sometimes na nasasamahan din yan ng tanso. So, ibig sabihin may mga fake din, no, sa paligid nyo. So, and yung iba, nagsusuot sila ng maskara, nagpe-pretend na they are good, pero behind your back, iba pala yung tunay nilang pagkatao. So, ibig sabihin nito, guys, maging mapanuri kayo, no, sa lahat ng tao na pinagkakatawalaan nyo, sa lahat ng impormasyon na pinapakinggan nyo and share nyo or binibigay nyo, para iwas scam, iwas gulo, mga Kapixie, and of course, iwas sakit ng ulo. Okay? So, always, guys, maging mapanuri sa lahat ng pagkakataon. Another message for you, Capricorn, is matuto tayong sumunod sa mga batas ng buhay, guys, no? Bago pa tayo pinanganak, the laws of the universe are already there, guys, and even the laws of people, di ba? May mga kanya-kanya tayong batas. And yung mga laws, yung mga batas, nandyan yan para panatilihin yung katahimikan, kapayapaan. So, kailangan matuto tayong sumunod, mga Kapixie. Even sa loob ng tahanan, di ba, may mga batas sina nanay at tatay. So, maging masunurin tayo. And dadating din yung time na kayo naman yung gagawa ng sarili nyong batas sa buhay nyo, mga Kapixie. Okay? So, sabi nga, 'di ba, a good leader is a good follower. Bago ka maging mabuting leader, kailangan maging mabuting follower ka muna. Okay? So, yeah, matuto tayong sumunod, mga Kapixie. It doesn't hurt na marunong sumunod. Okay? Another message, guys, is yung for some of you, no, bago kayo magdesisyon sa buhay nyo, kailangan palaging mag-isip muna ng ilang beses. Wag magpadalos-dalos, timbangin nyo yung mga pros and cons, yung mga consequences, diba, ng mga magiging desisyon nyo sa buhay. And also, mga Kapixie, pwede rin kayong manghingi ng perspective ng ibang tao, ng comments, suggestions, or recommendation from other people kung meron talaga kayong mga bagay na kailangan pagdesisyonan. But of course, at the end of the day, ikaw pa rin naman yung masusunod sa gusto mo, diba? Pero at least, kung meron kang recommendation from other people, pwede mong pagsamasamahin or
ika nga brainstorming, no? Parang brainstorming, pwede mong pagsamasamahin ganyan, and kung ano yung tingin mo na makakabuti sa'yo, yun yung sundin nyo, mga kapiksi. Okay, so another nice message para sa inyo. Another message, guys, ayan, no, bago kayo kumilos, guys, sabi ko nga dito, ito magkasama ito halos, no, pag-isipan mabuti, guys, at mag-observe mo na kayo, no. Take your time, mga kapiksi, palagi, no, buhay nyo yan, guys. So kayo yung accountable sa lahat ng nangyayari sa buhay nyo. Kailangan maging mapanuri kayo, observe nyo yung mga nangyayari, yung mga consequences, di ba? Kumbaga kayo brainstorming ganyan bago kayo decision, mga kapiksi. So always be on top of your thoughts, guys, and palagi wag magmadali and take your time sa bawat pagdedesisyon nyo sa buhay. Okay? And another message for you, this is about regeneration, is pagbabago, transformation, guys. So kung mapapansin nyo, diba, ito'y puno, no? Puno yan, pero kung mapapansin nyo, wala na yung mga dahon, diba? Nalagas na, kumbaga. And kapag ka nalalagas, nagkakaroon na, of course, ng space para tumubo, no, yung mga panibagong dahon, panibagong bunga ng puno na to. So sa buhay natin, guys, we have to learn to let go of the old, no, para magkaroon ng space sa bagong opportunity, sa mga bagong experiences, bagong lessons, mga bagong bagay, mga bagong tao na pwedeng ma-experience nyo sa buhay mo, maging parte ng buhay mo, and magdulot sa iyo ng pag-unlad, pagmamahal, pag-asenso sa buhay. So it doesn't hurt na magbabay tayo sa mga old stuff, old people na wala nang, kumbaga, irrelevant na, no? Irrelevant na sila sa buhay natin. Pag sinabing irrelevant, hindi na importante, wala nang silbi, wala nang halaga, ganyan. Para i-welcome natin, parang ano lang, guys, no, yung palagi ko nga sinasabi sa inyo, parang cabinet, closet na punong-puno ng damit, no? Paano ka makakabili ng mga bagong damit, yung mga uso ngayon, kung yung cabinet mo is punong-puno pa ng damit mo, 'di ba? Nung bata ka, nung sanggol ka, hindi mo naman na siya magagamit kasi irrelevant na siya. So yung mga old, pwede mo na siyang i-let go, ibigay mo na, mapapakinabangan pa ng ibang tao, 'di ba? And then i-welcome mo na yung mga bago na pwede mong suotin, mga kapiksi. So sa buhay natin ganun, guys, we have to learn to let go of the old, guys, para i-welcome natin yung mga panibagong chapter, no, sa buhay natin, mga kapiksi. Alright, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. Bunot pa tayo ng isa dito, pero i-mind nyo na tong mga magagandang pagbabago na to, tong mga tulong from the universe. Okay, so yan yung mga magagandang nakita natin, and comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo sa messages. So bunot pa tayo ng isa, guys, habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo yung mga ino-offer natin sa channel natin. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, kaperahan, trabaho, negosyo, salapi. Pangalawa, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo. And pangatlo, meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong specific na gusto nyong i-manifest sa love or money, pwede kayong mag-avail nyan, guys. Sa mga interesado, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com.
So, ito yung additional message para sa inyo guys. Reconsider your commitments, okay? So, yung commitments nyo, yung mga agreements nyo, yung mga plano nyo sa buhay, yung mga gusto nyong gawin sa buhay, try nyong i-reconsider, try nyong pag-isipang mabuti. So, yung mga goals nyo, let's say for example, mga goals nyo, mga desires nyo, since nasa 2025 na tayo ngayon, nasa first quarter pa lang naman tayo guys, no? For some of you, pwedeng meron kayong mga goals ng 2024 na hindi nyo na-fulfill, hindi nyo natapos, ganyan. So, i-check nyo mga kapiksi kung worth it pa ba yung mga goals na yon, and kung committed ka pa ba dun sa mga goals na yon, kung gusto mo pa bang ituloy yung mga goals na yon, okay? If yes, edi pwede mo siyang ipagpatuloy ngayong 2025. Kung hindi naman, pwede mo na siyang i-drop mga kapiksi, and mag-isip ka ng mga bagong goals, no, that you can commit into, para alam mo yun, mas aligned dun sa gusto mo mangyari sa buhay mo. So, kailangan hindi naman necessarily na may checklist kayo guys, pero mas maganda talaga yung nagpaplano and nag-goal setting. Sa mga datihan na dito sa ating channel, palagi ko kayong nire-recommend na mag-goal setting, kasi yan talaga yung parang mamomonitor mo or matatrack mo kung nagkakaroon ng progreso yung buhay mo taon-taon, di ba? If you better this year than last year, kung mas naging okay ba yung buhay mo ngayon kesa last year, kung mas naging masipag ka ba ngayon kesa last year, yung mga ganon. Kasi doon mo makikita kung nagiging stagnant ka, no? Or talagang may progress yung buhay nyo. So, it helps a lot, mga kapiksi, para umusad yung buhay natin guys, okay? So, ito yung ibig sabihin nitong card na to. Basahin natin, close up natin guys. Have you piled so much on your plate that there's little room for you? Identify what truly matters and graciously decline the rest. There's a universe of meaningful opportunities on the other side of no. In fact, every no makes space for the perfect yes. Your freedom is closer than you think. So, sometimes masyado tayong maraming gustong gawin sa buhay natin, pero hindi natin iniisip kung gaano ba siya ka-importante, or it's just a waste of energy. Kaya nga, try nyong i-reconsider yung goals nyo, kung worth it ba talaga siya, gusto nyo ba talaga siya, or parang napipilitan lang ba kayo, or parang waste of energy lang ba siya. And then kung ano lang yung di ba sabi nga dito, you have to learn to let go. In fact, every no makes space for the perfect yes. So kagaya nga nung minention ko kanina, kapag nagle-let go kayo dun sa cabinet nyo, di ba, nagle-let go kayo, inaalis nyo yung free up nyo yung space, no, dun sa cabinet nyo, and it makes a room for the perfect yes, for the perfect gift, for the perfect person, for the perfect situation, for the perfect goal, desire na karapat dapat para sa inyo, mga kapiksi. Okay, so napakaganda ng message guys. Comment down below if naintindihan nyo, and if naka-resonate kayo, mga kapiksi. Okay? So, kung naka-resonate kayo, comment nyo, yes, I am committed to my desires. Yan. So, yeah. Comment down below, Capricorn, if naka-resonate kayo. For more tarot readings, ito yung playlist nyo, mga kapiksi. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.